Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Kinabukasan, kahit halos hindi nakatulog si Marta, maaga pa rin siyang nagising. Pagmulat pa lamang na kanyang mga mata, ang unang bagay na pumasok sa isip niya ay ang asawa, si Rogelio. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng silid. Umaasa siya. Umaasang baka magbago ang isip nito. Baka bumalik ito bago pa man magising sa set. Baka ang lahat na nangyari kagabi ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang tunog ng yapak, walang boses ng kanyang asawa, walang Rogelio na naghahanda para pumasok sa trabaho. Napatigil siya. Masakit tanggapin ang katotohanan na hindi na ito bumalik. Rogelio, mahina niyang sabit. Habang nakatayo sa roon, may napansin siyang isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaki. At nang makita niya kung sino iyon, nanigas si Marta. Si Victor Villanueva. Ang lalaking huling nakita niyang kasama ng asawa niya bago ito tuluyang nagbago. Ang lalaking konektado sa mga pangyayaring hindi niya pa lubusang maunawaan. Napatitig si Marta sa kanya. Maging si Victor ay tila nagulat na makita siya. Marta? Mababa ang boses nito. Hindi sumagot agad si Marta. Sa halip, ang tanging pumasok sa isip niya ay ang asawa niyang wala na. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Hindi tulad ng dati kung saan magalang niyang kinakausap ang lalaki. Dahil sa araw na iyon, may isang bagay siyang nararamdaman. Parang may alam si Victor. Parang may bahagi ng pagkawala ni Rogelio na hindi pa niya nalalaman. At habang nakatingin siya sa lalaki, mas lalo niyang naramdaman na ang sagot sa pagkawala ng kanyang asawa ay mas malapit kaysa kanyang inaakala. Nakatayo lamang si Marta sa harap ni Victor Villanueva. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa sandaling makita niya ang lalaki, ay may kung anong bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Marahil dahil alam niyang ang pangalan nito ay konektado sa gabing nagbago ang lahat. Victor, may alam ka ba? Malamig na tanong niya sa lalaki. Bahagyang kumunot ang noo ni Victor. Alam saan? Huminga ng malalim si Marta. Sa pag-alis ni Rogelio kagabi. Natigilan si Victor. Ilang saglit lamang. Ngunit sapat iyon para mapansin ni Marta. Alam mo di ba? Hindi agad sumagot ang lalaki. At ang katahimikan nito ang lalong nagpatibay sa hinala niya. Sabihin mo sa akin, ano nangyari? Bakit siya umalis? Hindi maiwasan ni Victor ang umiwas ng tingin. Marta, huwag mo akong tawagin sa pangalan ko na parang wala kang alam. Nanginginig ang boss niya. Asawa ko siya. Anak ko ang naiwan niya. May karapatan akong malaman. Tahimik si Victor. Matagal bago siya nagsalita. May mga bagay na hindi ko na dapat pang sabihin. Napatitig si Marta. Anong ibig mong sabihin? Na may tinatago ka? Hindi sumagot si Victor. At doon tuluyang naramdaman ni Marta ang sakit. Hindi lamang dahil iniwan siya ni Rogelio, kundi dahil may mga taong tila alam ang dahilan, ngunit pinili pa ring manahimik. Kung alam mo kung bakit siya umalis, kung may kinalaman ka rito, hindi kita mapapatawad. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Victor dahil alam niyang mali ang iniisip ni Marta. Ngunit hindi rin niya kayang sabihin ang lahat. Hindi pa.
Dahil ang katotohanan tungkol kay Marimar at sa nangyari kay Rogelio ay isang lihim na maaaring sumira sa higit pa sa isang pamilya. At habang nakatayo sila roon, hindi alam ni Marta na ang lalaking kaharap niya ang may hawak na malaking bahagi ng sagot na matagal niyang hinahanap. Iyon lamang alam ni Marta. Kahit lumipas na ang 6 na taon, kahit marami na nagbago sa buhay nila, nanatili pa rin sa puso niya ang isang tanong. Bakit? Bakit kinailangan ni Rogelio na umalis? Bakit hindi nito sinabi ang buong katotohanan? Bakit pinili nitong iwan sila ni Seth? Sa tuwing bumabalik ang alaala ng gabing iyon, sariwa pa rin ang sakit na nararamdaman niya. Ang makita ang asawa niyang tahimik na nag-iimpake. Ang sundan ito habang hindi alam kung saan pupunta. Ang marinig ang mga salitang, "Alagaan mo si Seth ha." At ang pinakamasakit, ang makita itong lumalakad palayo nang hindi man lang lumilingon. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung iyon ba ang desisyon ni Rogelio o may ibang taong nagtulak dito upang gawin iyon. Dahil may isang bagay siyang sigurado, hindi basta-basta iiwan ni Rogelio ang pamilya nila. Kilala niya ang asawa. Alam niyang mahal nito si Seth. Alam niyang mahal nito siya. Kaya bakit? Iyon ang tanong na gabi-gabi niyang dala. Muling tiningnan ni Marta ang lumang litrato ni Rogelio na hawak niya. Kung nasaan ka man, umaasa pa rin ako na isang araw malalaman ko ang totoo. Mabilis niyang pinunasa ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya alam na ang sagot na matagal na niyang hinihintay ay unti-unti nang lumalapit. Dahil ang nakaraan na pilit nilang tinatakasan ay muli nagtagpo sa kasalukuyan, sa katauhan ni Seth at Cassandra, at sa isang katotohanang maaari magbago sa kanilang lahat. Lunes, muling bumalik ang ingay sa buhay ng university. Mga estudyante nagmamadali sa klase. Mga magkakaibigan na nagkikwentuhan sa hallway. At mga pangarap na patuloy na hinahabol ang bawat isa. Kasama sa mga ito si Cassandra. Ngunit iba ang pakaramdam niya ngayong araw. Habang naglalakad siya sa campus, hindi niya maiwasang mapangiti kapag naaalala nangyari noong Sabado. Ang tahimik na beach, ang pagngiti ni Seth na bihira niyang makita. At ang araw na sa wakas ay nakita niya ang ibang bahagi ng binata. Parang hindi ko pa rin siya kilala ng lubusan. Mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit mas lalo siyang naging interesado na malaman ang taong nasa likod ng katahimikan ni Seth. Samantala, sa kabilang bahagi ng campus, naglalakad si Seth habang hawak ang kanyang mga libro. Sinubukan niyang ibalik ang dati nitong buhay. Pag-aaral, scholarship, mga pangarap. Ngunit hindi niya maalis sa isip ang isang bagay, ang isang tao, si Cassandra. Hindi niya inaasahan na ang isang araw na kasama ang dalaga ay magiging ganun kahalaga sa kanya. Ngunit kasabay ng magandang alaala, bumalik din ang dahilan kung bakit kailangan niya mag-ingat. Ang nakita niya kahapon, si Victor Villanueva, ang ama ni Cassandra. Huminto siya saglit sa paglalakad. Muli niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina. May mga bagay tungkol noon na hindi mo pa alam. Mas lalo siyang naguluhan dahil ngayon, ang pamilyang matagal niyang pinaniniwala ang may kasalanan sa pagkawala ng kanyang ama ay pamilya ng babaeng unti-unti nang lumalapit sa puso niya. At habang naglalakad siya papunta sa kanilang gusali, hindi niya alam na sa araw na iyon, may isa pang taong naghihintay na makausap siya, si Vanessa. Isang taong maaari magbukas ng mga tanong tungkol sa nakaraan ni Seth at mga bagay na matagal nang nakatago. Habang naglalakad si Seth sa hallway ng university, abala ang kanyang isip sa mga bagay na pilit niyang inuunawa. Ang nangyari noong Sabado, ang pagkikita nila ni Victor Villanueva, at ang mga tanong na hindi pa rin niya makuha ang sagot mula sa kanyang ina. Hindi niya napansin na may isang taong papalapit sa kanya. Seth,
Napahinto siya nang marinig ang pamilyar na boses. Lumingin siya. Si Vanessa. May hawak itong libro habang nakatingin sa kanya. Hi! Tumango lamang si Seth. Ang hirap mo pa rin lapitan, no? Napatingin siya sa dalaga. Anong kailangan mo? Napangiti si Vanessa sa tuwiran niyang tanong. Wala naman. Pwede bang mapag-usap lang? Saglit na natahimik si Seth. Hindi siya sanay sa mga taong basta na lamang lumalapit sa kanya. May glase ako. Alam ko. Pero may oras ka pa naman, di ba? Tinignan siya ni Seth. Ngunit hindi siya sumagot. Napansin ni Vanessa ang pagbabago sa mukha nito. May inisip ka? Wala. Madalas mo sabihin yan. Bahagyan napatingin si Seth sa kanya. Parang may sinabi na rin iyon sa kanya dati. Si Cassandra. Napansin ni Vanessa ang kanyang katahimikan. May nangyari ba, Seth? Wala. Muli niyang sagot. Ngunit hindi naniwala si Vanessa. Matagalan niyang kilala si Seth bilang isang taong hindi madaling magpakita ng nararamdaman. Seth. Mahina niyang tawag. Kung may problema ka, hindi mo kailangan suluhin. Hindi sumagot ang binata dahil sa isip niya, may isang bagay siyang hindi kayang sabihin kanino man. Ang katotohanang ang babaeng unti-unti naging mahalaga sa kanya ay konektado sa sakit na matagal niyang dala at hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itago iyon. Samahan mo na lang ako. Napatingin si Seth kay Vanessa. Saan? Sa kantin. Bahagyang tinaasan ng kilay ni Seth. Kakain lang tayo at kailangan mo rin kumain. Hindi ako gutom. Napailing si Vanessa. Alam mo ba kung ilang beses ko nang narinig sa yun sa'yo? Hindi sumagot si Seth. Ngunit bago pa siya makatanggi muli, naglakad na si Vanessa patungo sa direksyon ng kantin. Kung ayaw mong sumama, okay lang. Pero sasabihin ko kay Cassandra na hindi ka kumakain ng maayos. Biglang napahinto si Seth. Lumingon siya. Bakit mo siya sasali? Ngumiti si Vanessa. Kasi alam kong mas makikinig ka sa kanya. Natigilan si Seth sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit pero tama si Vanessa. At iyon ang bagay na ayaw niyang aminin. Maya-maya ay napabuntong hininga siya at pumayag. Napangiti si Vanessa. Alam kong sasama ka. Huwag ka masyadong masaya, sabi niya. Napatawa na lang si Vanessa. Naglakad silang dalawa papunta sa kantin. Hindi alam ni Seth na sa kabilang bahagi ng hallway, may isang taong nakakita sa kanila, si Cassandra. Kakapasok lamang niya sa building nang mapansin niya si Seth kasama si Vanessa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla siyang natigilan. Hindi dahil galit siya. Hindi dahil may karapatan siyang magalit. Pero may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Isang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan noon. At habang pinagmamasdan niya ang dalawa na naglalakad palayo, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Sino ba talaga si Vanessa kay Seth? Pagkatapos nilang makapag-order, hinanap ni Seth at Vanessa ang mas tahimik na lugar sa kantin. Pinili nilang isang sulok kung saan kakaunti lamang ang mga estudyanteng dumadaan. Umupo si Seth habang tahimik na inaayos ang kanyang pagkain. Samantala si Vanessa ay ilang sandali nakatingin lamang sa kanya. Parang may gustong itanong. Napansin iyon ni Seth. Ano? Napangiti ng bahagya si Vanessa. Wala naman. Agad siyang napatingin dito. Parang may sasabihin ka eh. Napabuntong hininga si Vanessa. May itatanong lang ako.
Hindi mo naman kailangang magpaalam pa. Ano ba yun? Saglit siyang natahimik bago nagsalita. Um, Anong meron sa inyo ni Cassandra? Natigil ang kamay ni Seth. Hindi niya inaasahan ang tanong. Cassandra? Tumungo si Vanessa. May napansin kasi ako eh. Ano na naman yun? Kasi simula nang dumating siya sa buhay mo, parang may nagbago sa'yo. Hindi sumagot si Seth. Ibinaba niya ang hawak niyang kubyertos. Wala naman. Napailig si Vanessa. Seth, kilala na kita. Hindi ka basta sumasama sa isang tao. Hindi ka basta pumupunta sa lugar na hindi mo naman gusto. Tumingin siya sa binata. Pero sumama ka sa kanya. Tahimik si Seth. Dahil alam niyang tama si Vanessa. Hindi niya rin may paliwanag kung bakit. Kaibigan ko lang siya. Sa wakas ay sinabi niya. Ngunit kahit siya mismo, hindi sigurado kung sapat ang sagot na iyon. Ngumiti ng bahagya si Vanessa. Kaibigan lang. Hindi sumagot si Seth. Dahil sa isip niya, bumalik ang mga sandali nila ni Cassandra. Ang beach, ang mga tawanan, at ang simpleng katahimikan na hindi niya nararamdamang bigata. Seth? Mag-ingat ka. Mahina ang boses ni Vanessa. Napatingin siya rito. Bakit naman? Hindi agad sumagot si Vanessa. Parang may alam siyang hindi pa sinasabi. Dahil minsan, ang taong hindi natin inaasahang makakasakit sa atin, siya rin ang taong pinakamalapit na nasa puso natin. Natahimik sa Seth. Hindi niya alam kung bakit parang may ibang kahulugan ang mga salita ni Vanessa. Tahimik na nakinig si Vanessa habang nakatingin kay Seth. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba ang buong katotohanan. Dahil ang totoo, kilala niya ang binata. Ngunit hindi alam ni Seth na sa bawat araw na pumapasok siya sa university, may isang taong palagi nakamasid sa kanya, si Vanessa. Napapansin niya kung gaano kasipag ang binata, kung paano ito laging nauuna sa klase, kung paano nito inuuna ang pag-aaral kaysa sa anumang bagay. Ngunit ang hindi alam ni Seth, hindi lamang simpleng interes ang dahilan kung bakit siya napunta sa university na iyon. Hindi niya alam na ang kanyang scholarship, ang pagtanggap sa kanya sa paaralang iyon, pati ang mga pagkakataong dumating sa buhay niya, ay hindi lamang basta pagkakataon. May isang taong matagal nang sumusubaybay sa kanya. Isang taong alam ang kanyang mga pangarap, alam ang kanyang kahinaan, alam ang mga bagay na hindi niya sinasabi kahit kanino. At nang pupunta niya sa university na iyon, ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Isang plano na matagal nang binuo. Samantala, si Seth ay walang kaalam-alam. Para sa kanya, ang lahat ay bunga lamang na kanyang pagsisikap. Pinaghirapan niya ang scholarship. Pinili niya ang university na iyon dahil ito ang makakatulong sa kanyang pangarap. Hindi niya alam na may mga taong gumagalaw sa likod ng mga eksena. Napatingin si Vanessa sa kanya. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Dahil habang nakikita niyang unti-unti nagbabago si Seth dahil kay Cassandra, mas lalo niyang naaalala ang dahilan kung bakit siya lumapit sa binata. Hindi ito basta pala kaibigan o pagkakaibigan. Hindi ito basta pagkikita. May dahilan kung bakit sila pinagtagpo. At may isang tao naghihintay sa tamang panahon para ilabas ang katotohanan. Ang tanong na lamang, kapag nalaman ni Seth ang lahat, sino ang kanyang paniniwalaan? Ang taong matagal na nagmamahal sa kanya? O ang babaeng unti-unti nang nagpapakita sa kanya kung ano ang tunay na kaligayahan? Kinahaponan, natapos na ang klase. Lumabas si Seth sa gate ng university habang hawak ang kanyang mga libro.
Tulad ng dati iniisip niya ang mga kailangan niyang gawin pagdating sa bahay. Ngunit habang naglalakad siya, may isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa di kalayuan, nakita niya si Vanessa. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kausap itong isang lalaki. Napatigil si Seth. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Parang may mali. Hindi niya gaano makita ang mukha ng lalaki dahil nakasuot ito ng sombrero at nakatalikod mula sa kanya. Ngunit ang tindig nito, ang paraan ng pagtayo, ang kilos ng katawan, parang pamilyar. Napakunot ang noo ni Seth. Saan ko na pa siya nakita nga? Sinubukan niya alalahanin. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya makuha. Hindi niya alam kung bakit parang may kung anong kumikilala sa lalaking iyon. Samantala, seryoso ang usapan ni na Vanessa at ng lalaki. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan mula sa kinatatayuan niya. Ngunit nakita niya ang ekspresyon ni Vanessa. Hindi iyon ang karaniwang Vanessa na nakikita niya sa klase. Wala itong ngiti, walang gaan. Sa halip, parang may takot at pag-alala. Mas lalo siya nag-isip. Nang biglang gumalaw ang lalaki at bagyang humarap. Muntik nang makita ni Seth ang mukha nito. Ngunit bago pa man, inayos ng lalaki ang suot niyang sombrero at tumalikod. Naiwan si Seth na nakatingin. Hindi niya alam kung bakit para may koneksyon ang sandaling iyon sa isang alaala na hindi niya mabuo. Isang bagay na matagal lang nakatago. At habang naglalakad palayo si Vanessa kasama ang lalaki, isang tanong ang naiwan sa isip ni Seth. Sino siya? At bakit parang kilala ko siya? Saglit pang nanatili si Seth sa kinatatayuan niya. Patuloy niya pinagmamasdan ang lugar kung saan nag-usap sina Vanessa at ang misteryosong lalaki. Ngunit pakalipas sa ilang sandali, umiling siya. Wala lang siguro yun. Pinili niyang huwag nang maisipin yun. Marami na siyang iniisip. Ang mga tanong tungkol sa kanyang ama, ang kakaibang reaksyon ng kanyang ina, at ang mas komplikadong damdaming nararamdaman niya kay Cassandra. Hindi na niya kailangan pandagdagan ng mga bagay na hindi naman siya sigurado. Kaya inayos niya ang hawak niyang mga libro at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng gate. Ngunit hindi niya alam na ang bagay na pinili niyang baliwaliin ay may malaking koneksyon sa buhay niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng campus, naiwan si Vanessa kasama ang lalaking nakasuot ng sombrero. Sigurado ka ba na hindi niya tayo nakita? Tanong ng lalaki. Napatingin si Vanessa sa direksyon kung saan naglakad si Seth. Kung nakita man niya, hindi niya alam kung ano ang nakita niya. Tahimik ang lalaki. Mag-ingat ka, Vanessa. Hindi dapat masira ang plano. Napayo ko ang dalaga. Alam ko. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bagay siyang kinatatakutan. Dahil habang mas matagal na niya nakikilala si Seth, mas nahihirapan siyang isipin na isa lamang itong bahagi ng plano. Dahil sa mata niya, hindi na lamang si Seth ang taong kailangan niyang bantayan. Isa na itong taong unti-unti niyang pinahalagahan. At iyon ang maaaring maging pinakamalaking problema. Sa bahay ni Cassandra, tahimik ang buong bahay na dumating si Cassandra. Pagkapasok niya sa sala, nadatnan niya ang kanyang ina na abala sa pag-aayos ng ilang gamit. Ma, napatingin sa kanyang ina at ngumiti. O, nandiyan ka na pala, iha. Tumango si Cassandra habang nilalabag ang kanyang baga. Napansin agad ng ina niya ang kakaibang ngiti sa mukha ng anak. Parang masaya ka ngayon na. Bahagyang nagulat si Cassandra. Po, hindi naman po. Ngunit hindi niya napigilang ngumiti. Napailing ang kanyang ina. Kilalang kilala kita, anak. May nangyari ba sa school? Umupo si Cassandra sa sopa. Wala naman po.
Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas. Hindi niya napigilang sabihin, Ma? Ano yun anak? Sa tingin mo ba, kapag may taong tahimik at lagi nag-iisa, ibig sabihin ba may tinatago siyang malaking problema? Napatingin ang kanyang ina sa kanya. Parang may naisip agad dito. Bakit mo naman natanong? Napayuko si Cassandra. Wala lang, may kakilala lang po ako. Ngumiti ang ina niya. Si Seth ba ito? Agad napatingin si Cassandra. Ma, napatawa ang kanyang ina. Hindi mo na kailangan sabihin, halata sa mukha mo eh. Namula ng bagya si Cassandra. Hindi naman po ganun. Kaibigan ko lang po siya. Tumango ang ina niya. Kung kaibigan lang, kung ganun, bakit parang mas iniisip mo siya kaysa sa ibang kaibigan mo? Natahimik si Cassandra. May punto ang kanyang ina. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Pero mula nang makilala niya si Seth, naging interesado siya sa taong nasa likod ng katahimikan nito. Gusto niyang malaman kung bakit palagi ito nag-iisa. Kung bakit parang may dinadalang sirit. At kung bakit sa kabila ng pagiging malamig nito, may kabutihan itong hindi pinapakita sa lahat. Samantala, hindi niya alam na sa kabilang bahay lamang, si Seth ay may sariling laban. Ang laban sa pagitan ng nakaraan na ayaw siyang bitawan. At sa isang damdamin na unti-unti niyang tinatanggap. Kinabukasan, maagang umalis si Seth papuntang university. Bago tuluyang lumabas ng bahay, sumilip pa siya sa silid ng kanyang ina. Ma, aalis na po ako. Ngumiti si Marta. Mag-iingat ka anak. Opo. Nang makaalis si Seth, isinara ni Marta ang pinto at kinuha ang pandilig ng kanyang mga halaman. Isa iyon sa kanya nakasanayang gawin tuwing umaga. Isa-isang dinidiligan niya ang mga halaman sa harapan ng bahay habang ninanamnama ang katahimikan na umaga. Ngunit habang abala siya, may isang lalaki naglakad sa tapat ng kanilang bahay. Hindi niya ito gaano nakita nung una. Nakasuot ito ng sombrero at bagya nakayuko. Ngunit nang bagya itong lumingon, nanlaki ang mga mata ni Marta. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung nagkakamali lang ba ang kanyang paningin. Pero ang tindig, ang paraan ng paglalakad at ang pangangatawan nito ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Unti-unti siyang napalapit sa gate. Rohel, mahina niyang sabit. Hindi niya naituloy ang pangalan dahil mabilis na nagpatuloy sa paglalakad ng lalaki. Sandali. Hindi na niya namalayang nabitawan niya ang pandilig. Agad siyang lumabas ng gate at sinubukang habulin ang lalaki. Ngunit pagdating niya sa kanto, wala na itong bakas. Humihingal na nagpalinga-linga si Marta. Wala na siya agad. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung ilusyon lamang ba iyon o talagang nakita niya ang isang taong matagal na niyang inaakalang hindi na muling makikita. Ngunit sa kaibuturan na kanyang puso, may isang pakiramdam na nagsasabing hindi siya nagkamali. At kung totoo nga ang lalaking iyon ang iniisip niya, ibig sabihin, mas malapit na ang katotohanan kaysa sa inaakala nilang lahat.